Sino magsabi sa oras na to na, Jesus, ikaw nga po ang buhay ko? Amen. Jesus, ikaw nga po ang buhay namin, Lord. Kung wala ka po, wala po kami dito. No? Salamat po sa kabutihan ng Panginoon na yung katapatan niya nga po ay tunay na sariwa sa bawat umaga. No? Sino ba yung madalas magising ng mga alas 5? Mga alas 5, no? Hindi yung alas 5 ng hapon na, guys. Joke lang. Makikita natin na yung damo kahit tuyot na tuyot siya tuwing tanghali, tuwing madaling araw, tuwing alas 5, laging meron niyang dilig. No? Laging fresh. Ang ganda kaya tignan ng mga damo, ng mga halaman tuwing umagang-umaga. Wala pong umaga na hindi yan magkakaroon ng hamog. Pero na lang, kahit sa disyerto, I think may hamog. Kasi tuwing gabi sa disyerto, sobrang lamig talaga. No? Pero pagka umaga naman, sobrang init din. So, kung paanong laging may hamog tuwing umaga, ganun din po yung katapatan ng Panginoon. Amen? Lagi po yan sariwa. Hindi mo po yan masasaid. hindi po yan matatapos. Yan po yung pangako sa atin ng Panginoon. Tunay nga po siyang dakila. At ipagpapatuloy po natin ating pag-aaral, patungkol pa rin po ito sa Word of God. No? Noong nakaraang mga linggo, pinag-aralan natin na ang Word of God may iba't ibang simbolo. Nandyan din ang Word of God ay inspired by God, of course. And finally, ano nga ba yung mangyayari pag yung Word of God ay in-apply natin? Ngayon naman, tignan natin yung kaugnayan ng pakikinig ng salita ng Diyos sa buhay natin. Ano nga ba yung tunay na halaga ng pakikinig ng salita ng Diyos? Sa umaga pong ito, ang title po or tema ng ating pag-aaralan, Bulay, Bahay, Buhay. Parang lumalabas yung pag-imakata ko rito. At tayo po'y tumayo para sa paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Bulay, Bahay, at Buhay. Now, makibukas po tayo sa Mateo 7:24-29. 5 verses po. Wala akong monitor ngayon, no? Okay lang, pa-look up na lang. Tagalog. Mateo 7:24-29. Pwede rin naman dito sa akin. Ayan. Ayun, may ads pa, no? Okay. Tayo po yung magbasa. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayon ng malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayon ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Okay na siguro yan, no? 27. Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. O aming Diyos, we believe, Panginoon, na ang Word of God, ang Bible, ay authored mo. At bilang manlilikha po neto, sa'yo rin po kami nagpapaturo kung ano nga po'y nais mong ibigay sa amin na kaalaman patungkol dito. Muli po kami nagpapakumbaba. Kami nga po, Panginoon, ay mangmang, Panginoon, kami nga po, Panginoon, ang aming karunungan ay kagaya lang po ng maruming basahan sa iyong harapan. Kaya ang karunungan nasa iyo ang aming pong hinihingi sa oras na ito. Hinihingi po namin na buksan mo po ang puso't isipan ng bawat isa at tulungan mo po kami na makaunawa ng iyong mabuting salita sa oras na ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, o aming Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo po ang bawat isa. Muli po, isa pong mapagpalang umaga sa ating pong mga kapatid.
na ngayon po ay 4th Sunday of February or 5th ba? 4th pa lang, no? 4th, no? Yan, sa ating din po mga kapatid sa online, isa pong mapagpalang umaga, saan man po dako tayo ng mundo. Purihin po ang Panginoon. Bulay, bahay, buhay. No? Ano nga ba yung relasyon nito sa isa't isa? Or ano nga ba, kumbaga yung subtitle nito, ano nga ba yung kahalagahan ng tunay na pakikinig? Ano nga ba ang kahalagahan ng tunay na pakikinig? Binasa na rin natin kanina. So samahan niyo ako sa pag-aaral. Alamin natin yung mahalagang bagay patungkol sa ating pag-aaralan ngayon. Una, lahat tayo ay tagapagtayo ng bahay. Pangalawa, may matalinong tagapagtayo ng bahay at meron ding hangal na tagapagtayo ng bahay. Yan. Lahat tayo ay tagapagtayo ng bahay. Ang matalinong tagapagtayo ng bahay at ang hangal na tagapagtayo ng bahay. Lahat po tayo may experience magtayo ng bahay. Siguro hindi kayo agree doon, pero ipapakita ko sa inyo kung bakit. Lahat po tayo mga kapatid ay may experience magtayo ng bahay. Meron po iilan dito, sila yung nagtayo ng sarili nilang bahay. Meron dito mga mason talaga, may mga foreman, meron talaga nag-aral formally patungkol sa pagtatayo ng bahay. Pero mga kapatid, lahat po tayo nakapagtayo na ng bahay. Totoo. Sino yung nakapunta na sa beach tapos nag-try magtayo ng bahay? Try ka. Naging nuno sa punso, no? Kakaiba. Sa halip na sandcastle. Tapos ito yung may dadaan, tabi-tabi po. Lahat po tayo nakapagtayo na ng bahay. Sino rito yung na-try nyo nang maglaro ng putik sa ilog? No? Ginagawa mo maybe tinutulungan mo yung mga langgam gumawa ng bahay nila. Nakapagtayo na po tayo lahat ng bahay, no? Maganda man or hindi, or professional man o hindi, one time in our lives, nakapagtayo na tayo. And bilang bata, no, dati, ang naisip ko, gusto kong tumira sa iglo. Sino ba nakapag-iisip na gusto tumira sa iglo? Yung bahay po na gawa sa yelo. As in, gawa po lahat yung sa yelo. Pero sa loob nun, hindi siya ganun kalamig. Well, malamig siya, pero kasi walang hangin na umiihip doon na magdadagdag sa lamig, no? Na-curious akong tumira sa bahay na iglo. So, sa ating pag-aaral, makikita natin, sabi ni Jesus, ang lahat ng nakikinig ay maitutulad sa nagtatayo ng bahay. Kung nandirito ka ngayon, kapatid, at ikaw ay isa rin na nakikinig ng salita ng Diyos, ang sabi sa atin ni Jesus, tayo rin po ay tagapagtayo ng bahay. No? Sige. Ngunit may tanong dito, anong klaseng bahay ang iyong tinatayo? Kung lahat tayo ay nakikinig at patuloy na nakikinig, lahat tayo ay patuloy na nagtatayo ng bahay. Amen? Sa verse na ating binasa, sige, ano tayo? Balik tayo dun sa verse. Para ano lang natin, maungkat natin siya. Again guys, ang tunay na halaga ng tunay na pakikinig ng salita ng Diyos, no? Kaya't ang bawat nakikinig, ayan, no? At nagsasagawa ng mga salita kong ito, ay may tutulad sa isang matalino nagtatayo ng bahay. Dito naman sa mga nakikinig, ngunit hindi nagsasagawa, may tutulad naman sa hangal, no? So, pag tayo, or since tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, nagtatayo tayo ng bahay. Ang tanong lang, matalino ka bang nagtatayo o hangal ka bang nagtatayo? Ano nga ba ang ibig sabihin mga kapatid ng bahay? Ang bahay po, sa passage na to, ay pwede nating ma-equivalent or halintulad sa buhay. Or mabigyan ng kahulugan na buhay. Kasi ito po ay talinghaga eh. Sige, punta na po tayo sa slide. Talinghaga po kasi to. So meron siyang mga earthly meaning, ay heavenly meaning. Earthly means, or earthly stories, pero merong heavenly meaning. Sige, ano tayo? Doon tayo sa may mga, ayan. Lahat tayo tagapagtayo ng bahay,
Ay, sige. Sa ano tayo? Yung... Ayan, thank you. Ang bahay sa passage na ito ay buhay. So, bigyan natin ng meaning. Lahat tayo tagapagtayo ng bahay, since alam na nating meaning, lahat tayo ay tagapagtayo or lahat tayo ay nagbibuild ng buhay. So pag sinabi rito nagtatayo ng bahay, nagbi-build up ka ng buhay. No? May kausap akong isang pastor kahapon. Sabi niya, na-realize ko talaga, kuya, na yung buhay mo ngayon ay kung ano yung tinanim mo dati. Agree ba kayo doon? Kung sino ka ngayon, yun yung ginawa mo 5 years ago. Kaya ako walang trabaho ngayon kasi nag-resign ako 4 years ago. Actually, 4 years na. Share ko lang. Nag-resign ako February 28. Yung unang araw ko na wala akong trabaho, February 29. So, leap year siya, pero for me, leap of faith yon. So, memorable sa akin po itong year na to. Sapagkat leap of faith po siya sa akin. So, kaya ako nandito sa point na to ngayon, nag-try ako ng business kasi nag-decide ako nung time na yon na magre-resign ako. 2020 yon, February 29, 2020. And ano nangyari nung March 2020? Lockdown. So, medyo mahirap. No, nawala lahat ng client ko noon, nung time na yon. So, sa biyaya ng Panginoon, kaya kami nakasurvive nung time na yon. Kasi, savings ko siguro nasa 30,000, tapos may inaantay akong nasa, yung sahod ko rin, mga nasa 30,000 din nung time na yon. Bago siya dumating, 2 months pa. So, medyo mahirap talaga. Tapos kakalipat lang namin sa Angono nung time na yun. Isipin natin, ano yung buhay na meron ka ngayon? Yun po yung tinanim mo dati. No? Kaya ka magtatapos ngayong taon kasi nag-try kang magtanim ng pagsisipag sa pag-aaral. No? Or baka kaya ka rin nahihirapan sa buhay ngayon kasi dati hindi ka nag-try maghanap ng trabaho. It could be a positive or negative. No? Sapagkat gustuhin man natin o hindi, tagapagtayo ka nga ng bahay eh. Gustuhin man natin o hindi, nagtatayo tayo ng sarili nating buhay. Nagtataguyod tayo ng sarili nating buhay. At sa pagtatayo ng buhay na ito, hindi po maaaring hindi dumating ang unos. Kasi makikita natin sa binasa natin, bumagsak ang ulan, dumating ang baha, at humampas ang malakas na hangin. Sa pagtatayo po natin ng bahay, hindi po maaaring hindi dumating ang unos or bagyo. No? Sino ba rito yung bahay niya hindi pa nadatna ng bagyo? Lahat ng bahay natin. Ano po yung pinakamalakas na bagyo na naabutan natin? Dito sa Plado, yung pinakamalakas ko naabutan dati. Yung first time ko makarinig ng signal number 3, yung Milenyo. First time ko yon, Milenyo. Siyempre, mas matindi si Undoy. Pero si Undoy, nasa Pangasinan kami nung time na yon. Kaya wala kami. Undoy, tapos nagkakaroon lang, yung mga monsoon, nagiging bahana kahit monsoon lang. Ano bang Tagalog ng monsoon? Yung parang habagat. Normal na habagat lang, hindi pa bagyo, bahana. Pero inyo yun, no? So, nauso na yung mga habagat na yan. Pero, ang masabi ko siguro, ang pinakamalakas talaga is nandun kami sa kabilang ilog, batang-bata pa ako noon, Bagyong Rosing. Anong year po ba yun? 90s pa siguro or 2000? Hindi ko sure. Tandang-tanda ako noon, no? Yung tubig is umaanggi talaga sa amin. Tapos yung tatay ko hindi makauwi sa bahay noon kasi baha na nga. Hindi siya makauwi. Hanggang kinaumagahan, dumating nga yung tatay ko noon, kasama na niya yung bangka. Tapos, kinuha na kami. Di ko alam kung panaginip siya o totoo, pero parang totoo talaga para sa akin. Naging core memory siya eh. Tapos hindi pa mag-open yung bangka, all those things. So, sa buhay na binibuild up natin or tinatayo natin, hindi dumating yung unos. Hindi pwede. Kaya dapat handa ka sa unos. Kung magtatayo ka ng bahay, dapat handa ka sa unos. No? At, especially tayo, mga kabataan, darating yung time, magiging adult ka. Kung ikaw ay kabataan, huwag kang ma-excite maging adult. Pastor, gusto ko maging adult para pwede ko nang gawin lahat ng gusto kong gawin. Pwede mo nang gawin, pero cargo mo sarili mo. Oo, cargo mo na sarili mo. No?
pwede kang bumuo ng buhay na madali, maghihirap ka pero magiging madali para sa magiging anak mo. Or pwede kang magtayo ng buhay na madali sa ngayon, sama ka sa barkada mo, gawin mo yung mga bisyo mo or yung mga hilig mo, yung gusto mong gawin. Magbibuild ka ng madaling buhay, pero yung mga anak mo maghihirap sa buhay dahil sa ginawa mo. Nasa iyo po yung desisyon. Sapagkat hindi maaaring hindi dumating ang unos. Since uulan na lang din, dapat walang butas ang bubong. I-ready mo na. Hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng mag-ayos ng bubong pag umuulan. Pwede ba? Hindi didikit yung pandikit. Ang pag-aayos ng bubong ay bago umulan, pag tag-araw. Or sa makatuwid na salita, ang paghahanda sa bahay at sa buhay ay dapat bago dumating ang problema. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Lahat po tayo ay tagapagtayo ng bahay. Gustuhin mo man o hindi. Marami po sa atin, mga matatanda na. And malulukbak po natin yung buhay na tinayo natin. Ikaw po ang makakasagot kung satisfied ka ba o hindi. May gusto ka ba ang baguhin o wala kang gustong baguhin? May gusto kang ipagpatuloy o wala kang gustong ipagpatuloy? Makikita mo na lang sa malayo. At yung oras, kahit hindi tumatakbo yung oras, mahahabol ka niyan. Dadatnan po talaga tayo ng oras. Hindi po natin siya malalampasan kahit gaano tayo kabilis tumakbo. Lahat po tayo ay tagapagtayo ng bahay. Lahat po tayo ay nagbi-build up ng ating sari-sariling buhay. Hindi po natin pwedeng sisihin ang ibang tao patungkol sa buhay natin. Kung ang mga magulang ko lang sana mayaman, mas madali ang buhay ko. No? Pero hindi mo kasalanan na ipanganak kang mahirap, pero yung mamatay kang mahirap, nasa sa'yo na yun. Sobrang dami pong mga opportunity sa panahon ngayon. May cellphone ka lang, may internet ka lang, pwede ka nang kumita. Sino open-minded? Power! No, power! Totoo po yan. Hindi mo pwede sisihin yung gobyerno. Well, pwede mo sisihin ng gobyerno, pero kung patuloy kang maninisi ng gobyerno at ng ibang tao, hindi ka makakapag-build ng buhay na pasasalamatan mo yung sarili mo pagdating ng araw. No? So sa halip na sisihin natin yung magulang natin, bakit kasi naghiwalay si mama, si papa? Ba't kasi ganyan yung mga magulang ko? Ba't kasi ganito yung kulay ko? Joke lang. Ba't ganito ilong ko? Maybe. No? It's time na yung pagbibuild ng buhay magkaroon tayo ng ownership. No? Magkaroon tayo ng ownership na yung meron tayong, yung buhay na meron tayo ay dahil sa mga desisyon na meron tayo. Amen po ba? I hope nakukuha natin ng malinaw. So even yung pagpunta rito, ito po yung mga baby steps para ma-build yung bahay na gusto mo. Para ma-achieve mo yung buhay na gusto mo. Ito po yung pagpunta sa church. Ito po yung values mo. Ito po yung foundation ng buhay mo. Every small decision, wag po nating mamaliitin. Merong ang isang quotes, kung ano yung binabasa mo, kung ano yung napapakinggan mo, pupasok sa isip mo. Kung ano yung pupasok sa isip mo, pupasok sa puso mo. No? Kung ano yung pupasok sa puso mo, nagiging part ng habits mo. Kung ano yung nagiging part ng habits mo, nagiging part ng character mo. Tama ba? Kung ano yung nagiging character mo, nagiging part ng destiny mo. Kaya maging maingat po tayo sa mga habits. Maging maingat po tayo sa kung ano yung mga kinokonsume natin sa bawat araw. Sabi nga nila, you are what you eat. Pag kumakain ka lagi ng baboy, syempre, magkakaroon ka rin ng tiyan. No? Pero, ganun talaga. Kung ano rin po yung pinapakinggan natin, nagiging ganun din po tayo. Amen? Praise God. Ayan. Sige, balik po tayo dun sa sa next verse naman tayo. Matthew 18 verse 7. Patungkol to sa unos, no? Or katitusuran. Ayan. Ang mga pangyayaring nagbubunga ng pagkatisod ay tiyak na darating. Ulitin ko, yung highlight lang, no? Ang mga pangyayari
na magbubunga ng pagkatisod ay tiyak na darating. Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, hindi po ako darating sa pagsubok na yan. Pastor, yung buhay na binibuild ko, hindi po yan darating sa unos. Pastor, wala pong darating na unos sa pamilya namin. No. Kahit Kristiyano ka, kahit ikaw na yung pinakamatatag na Kristiyano sa buong mundo, darating at darating po ang unos. Kahit ikaw po ang tao na pinakamayaman sa buong mundo, darating at darating po ang unos. Ano po ba yung mga unos na yan? Mga kapatid, ang unos po na ito ay maaaring bunga ng ibang tao or bunga ng mga pangyayari. So ano ay halimbawa ng unos? May namatay sa pamilya natin. Unos po ba yan o hindi? Unos po yan. Unos po yan, mga kapatid. Merong mga pamilya na nung namatay yung nanay or tatay, nag-away-away na yung mga magkakapatid. As if hindi sila magkakapatid. Unos po yan sa pamilya. No? Pag may mga naluging negosyo, na-scam, nagkaroon ng hindi pa namamatay, nagkaroon ng matinding karamdaman, maybe cancer, or kung anumang karamdaman, unos po yan. Kahit gaano kayo ka-close na magkakapatid, mayayanig po talaga ang pamilya nyo. Ang sinasabi ko po muna sa pamilya, no, paano sa personal mo? Maybe nagkaroon ka nga ng karamdaman, maybe nagkaroon ka ng, nagkakaroon kayo ng pag-aalitan ng ninyong mag-asawa to the point na hahantong na sa paghiwalay. No? Unos po yan. At tuwing merong unos, dyan po nakikita kung ano nga ba yung foundation. Saan foundation ka ba nakatayo? Dyan po yung mare-reveal. Ngayon, parang okay tayo, pero pag dumating ang unos, mare-reveal kung saan po talaga tayo nakatayo. At lahat po tayo darating dyan. Mas maigi, pag dumating tayo dyan, handa tayo. Sino gusto maging handa pag dumating ang unos? Amen. Purihin po ang Panginoon. So ito po, anong klaseng bahay ang iyong itinatayo? Nagtatayo ka ba ng kubong bahay? Bahay na gawa sa sandcastle, bahay na bato. Anong klaseng bahay? Or gawin natin straight to the point ang tanong, anong klaseng buhay ang iyong binubuo? Hindi ako pwedeng mag-build ng buhay para sa kapatid ko. Kahit gaano ko po kamahal ang mga kapatid ko, hindi ako pwedeng mag-build ng buhay para sa kanila. Darating yung time na parang kinokontrol ko na sila. Pwede akong maghanda ng materyales para sa kanila. O ito, edukasyon. O ito yung character formation. Ito yung mga ituturo ko sa'yo. Ito yung mga skills na pwede ko ituro sa'yo. Pwede ko ihanda sa kanila yung mga materyales, pero sila pa rin po yung magbibuild ng bahay. At sa atin din po mga magulang, hindi po tayo pwede mag-build ng buhay para sa mga anak natin. Kanya-kanyang tayo ng bahay. Kanya-kanyang buo ng buhay. Naramdaman na ba natin, mga magulang, ginawa naman natin lahat. Pero bakit yung mga anak natin, iba pa rin yung landas? No? Naranasan na rin ba natin bilang mga magulang na yung gusto natin, na minsan yung pangarap natin para sa kanila, pinupush natin sa kanila, pero yung pa yung dahilan kaya lumalayo yung loob nila sa atin. Sino rito yung pinupush ng magulang na maybe mag-asawa ng apam? Meron ba? Pangarap ko to para sa atin, anak. Sige, ano ka? Mag-kojic ka dyan. Ano gusto mo, skincare set? Basta, may nakaredy na akong apam para sa'yo. Ito ang pangarap ko para sa'yo, anak. Ito ang mag-ahon sa atin. Wag naman sana. Joke lang. Mga magulang, wag po natin ipilit yung buhay na gusto natin para sa anak natin may sarili silang buhay. Pero habang nagbibuild sila ng buhay, dapat nandun tayo sa tabi nila. Or bago sila mag-build ng buhay na meron sila, dapat ni-ready na natin yung mga materyales. Ano nga po ba yan? Edukasyon, guidance, Word of God. Ituro sa bata ang daan na dapat lakaran niya hanggang sa pagtanda, di na niya yun malilimutan. Yung po yung mga materyales na hinahanda natin. So, hindi po natin pwede kontrolin ang buhay ng iba. Ang dapat natin kontrolin, sarili nating buhay. Hindi dapat tayo manisi sa iba. Amen? Malinaw po. So, punta tayo sa next. Malalaman ang klase ng bahay na binubuo mo or klase ng buhay na tinatayo mo, depende kung matalino ka o hangal kang tagapagtayo.
Kung matalino kang tagapagtayo ng bahay, maganda yung klase ng bahay na matatayo mo. No? Kung tunay kang foreman, kung tunay kang contractor, no? Kung tunay ka talaga na karpentero, makakapagtayo ka ng isang bahay na maganda talaga, artisan, no? So ito, ano nga po ba yung mga katangian ng mga taong matalino na tagapagtayo ng bahay? Ano yung katangian niyan? Ito po ang straight to the point na katangian niyan. Siya po ay nakikinig at ginaganap ang salita ng Diyos. Hindi lang po siya nakikinig, ginagawa niya yung napakinggan niya. Ibig sabihin, meron po siyang tunay na pakikinig. Alam niyo ba dito sa Mateo chapter 7, sa bandang verse 21, ay actually mas mataas pa. Tingnan natin. Ang dami ritong comparison na binanggit. Yung dalawang klase ng daanan, merong maluwag na daanan, merong makipot na daanan. Yan. Merong tunay na bunga, no? Merong mabuting bunga, may masamang bunga. Pero tignan natin dito, false yan, false prophets. Sa verse 15, chapter 7, verse 15, same context to, no? Same chapter. Binabanggit dito yung beware of false prophets. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. So, ang natutunan ko rito, mga kapatid, meron palang mga huwad na propeta, ito pa, meron din palang huwad na nakikinig. Amen ba? So, ang matalinong tagapagtayo ng bahay ay kagaya ng tunay na nakikinig. Kasi pag nakikinig siya, ginagawa niya. Amen. Ang true prophet, pag sinabi niya, nagkakatotoo. Ang sinasabi niya galing sa Diyos. Ang tunay naman na nakikinig, pag napakinggan niya, ginagawa niya agad. Amen. Yung pala yung tunay na nakikinig. Yung pala yung tunay na nakikinig. Pagka narinig niya, ginagawa niya agad. Ibig sabihin yung pakikinig ng walang gawa, walang pakinabang. Yung pakikinig ng walang gawa, walang na-accomplish, walang bilang. Jay, bili ka nga ng toyo. Ganon. Jay, bili ka ng toyo. Ano po, kuya? Tapos pagbalik, suka, hindi. Hindi. Inuulit-ulit niya yun eh. Especially dati nung hindi. Nasaan ba yung batang yun? Umalis? Nasa taas ba? Especially hindi pa siya marunong magtagalog dati. Babalik-balik yan hanggang maasar na si Monica. No? Maasar siya. So, sige, inutusan ka. Andrew, bili ka ng toyo. Okay po, pastor. Kasi magluluto ako ng adobo, let's say. Or magluluto si Prelo ng adobo. Ano yung pakinabang nung... May na-accomplish ba pag hindi siya susunod? Walang ma-accomplish, walang adobo. Ang bibili na lang si JJ tapos kakain kaming adobong manok, no? Ni JJ. Wala si JJ. Kakain kaya si JJ ng adobong manok. Mga kapatid, may huwad na propeta, sila yung nagsabi ng kasinungalingan, meron din naman po palang huwad na pakikinig. Yun yung nakikinig ka pero di mo ginagawa. Ibig sabihin yung ganong klase pakikinig, wala pala talagang bilang sa kingdom. Kagaya lang po ito ng natanim sa batuhan. Nakinig siya, masaya siyang nakinig, sa totoo lang. Masaya siyang nakinig, pero hindi lumalim yung ugat. Sumikat ang araw, natuyo ang halaman na ito. Hindi na po siya lumago. Tuwing tayo pala ay nakikinig lang, tumatanggap ng salita ng Diyos, pero di natin ginagawa, kagaya tayo ng pusong bato. Natatanim dyan yung Word of God, pero hindi nag-uugat ng malalim. Nandyan lang yan. Ang epekto niyan, 2 araw. Or buong araw lang na yun. Masaya ka, puspos ka, bless ka. Praise God. Pag-alis mo rito, kapatid, puspos ka. Papuri sa Panginoon. Bless ka. Inspired ka. Pero kung hindi po natin ginaganap ang salita ng Diyos, hindi tayo tunay na nakinig. Amen ba? Sabi na sa ating katabi, huwag maging huwad na tagapakinig. Meron pa. Sa ano mo naman, kung di mo natapik yung kanan mo or kaliwa mo, yun naman. Sabihin mo, i-apply mo ang iyong napakinggan.
Kaya nga mga kapatid, this month, di ba, ang pinag-aral natin Word of God. Tapos sa mga Bible study natin, tinatry natin na maituro yung spiritual diary. Yun yung way kasi para ma-apply natin na pag-aralan natin. Kailangan po natin ng spiritual diary at araw-araw po dapat yan. Sapagkat kung di po natin yung gagawin, magiging huwad tayo na tagapakinig. Pag huwad tayong tagapakinig, wala po tayong napakinabangan sa Panginoong Hesus. Hindi po tayo kinalugdan ng Panginoong Hesus. So, anong nangyayari pagka ikaw ay matalinong tagapagtayo ng bahay? Yung bahay na tinatayo mo ay natatayo sa bato. Madali bang maghukay sa bato? Hindi. Sa amin po sa Isboro, puro bato po talaga dyan. Sobrang tigas dyan. Bago po namin nataniman ng mga halaman, sobrang tigas po talaga. Ang daming malalaking mga abato, may mga adobe pa talaga. Kailangan mo siyang linisin bago ka makakita ng mga tunay na lupa. Ang paghuhukay sa bato, pagtatayo ng foundation sa ibabaw ng bato ay mahirap. Mahirap siya. No? Kagaya rin ng pagde-devotion na mahirap. Mahirap mag-devotion. Araw-araw mo siyang gagawin. Araw-gabi mo siyang gagawin. Hindi mo lang siya gagawin, i-apply mo pa siya. Mahirap. Pero ang pakinabang niyan, for eternity. No? Yan. Hindi bumagsak ang natayo niyang bahay sapagkat ito ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Tignan natin yung mga pakinabang na ito'y nakatayo sa ibabaw ng bato. Meron na ba rito nakapunta sa Batanes? Si Ate Bebs, nakapunta na sa Batanes. Totoo ba yung mga stone house doon? Meron talaga? Mga stone house, no? Stone house. And kung makikita niyo yung geographical structure ng Batanes, ano siya, para siyang nakatayo sa para siyang malaking bato. Isa siyang isla na parang bato, no? Sa gitna ng karagatan. At yung mga nakatayo sa Batanes ay mga bahay na bato din. Bakit kaya bahay na bato? Try po natin magtayo doon ng kubo. Uubra kaya? Hindi po. Kasi lagi po yung binibisita ng malalakas na hangin ng mga bagyo, yung Batanes na yan. Kaya ang bagay po doon ay stone houses. Hindi po ubra yung mga klase ng bahay na naiisip natin doon. No. Saka, strategic din siya. Kung makikita natin yung mga castle na tinatayo dati, yung mga castle na yan nakatayo sa ibabaw ng bato. Particularly, nakatayo sa gilid ng bangin. Bakit kaya? Ba't kaya sa gilid ng bangin? Kasi, hindi sila mapapalibutan pag yan ay nasa gilid ng bangin. Para sila malusob, kailangan puntahan yung front gate nila or umakyat sila sa matarik na bangin. Mga kapatid, advantages ng nakatayo sa ibabaw ng bato. Yan. Humukay ng malalim at nilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. So, makikita natin dito na ang nagtatayo nito ay isang mahusay na tagapagtayo. Actually, ituloy natin pagbabasa sa may Lucas 49 siguro, 6:49. Ay, hindi. Hindi yan. Dito muna tayo sa Mateo pala. Mateo chapter 7. Ayan, wise man. Mali pala. Sige. Dito lang, sorry. Sa 6 na lang tayo. Yan, 48 sa Tagalog. 6:48. Lucas 6:48. Lucas 6:48 tayo.
Yan. Sige, taas pa. Taas pa. Yan. Ito, yung matalino, no? Siya ay isang taong, katulad isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi na tinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Yung sa Mateo, ang sabi doon, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ang sabi rito, humukay ng pundasyon sa ibabaw ng bato. So, either magtayo ka ng bahay sa ibabaw ng bato or humukay ka ng foundation sa ibabaw ng bato, parehas may pakinabang yan. No? Ang mga taong ganito ay kagaya ng isang mahusay na tagapagtayo. Ang halimbawa po ng mahusay na tagapagtayo na ito ay si Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Makikita natin dito na binibuild niya yung churches, dinidisciple niya, pero yung pundasyon talaga si Jesus. Sige, tingnan natin. 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Amen. Yan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon. Tulad ng isang, mahusay na tagapagtayo. So, ang halimbawa ng isang mahusay na tagapagtayo, si Pablo. Kasi nililay niya yung foundation, no? Hindi niya nililay sa mga kung ano-ano mang method, pero sa pundasyon na ang pangalan ay Jesus. Yan. Verse 11, tignan natin kung sino yung pundasyon. Sino ba yung bato? Yung matibay na bato. 1 Corinthians 3 verse 11. Sige, doon na lang sa karugtong lang din yan. Okay? Sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Jesucristo. Kaya pala matibay ang bahay, kaya pala hindi nayayanig ang buhay na binibuild ng isang ng nakikinig at gumagawa ng salita ng Diyos sapagkat yung foundation ng buhay niya, yung foundation ng bahay niya, walang iba kundi si Jesus. Kung paanong si Jesus ay hindi nayayanig, ganun din yung buhay na tinatayo niya, hindi mayayanig. Ganun din yung bahay na tinatayo niya, hindi mayayanig. Sapagkat si Jesus ang kanyang pundasyon. Pag sinabi kasing pundasyon, mga kapatid, diyan ka nagtitiwala. Pag tayo dito sa church, ang pinagtitiwalaan natin, ito, pundasyon. Pagka hindi ka tiwala yung pundasyon na to, no, babagsak yung taas. Or kung nagtayo tayo sa ibabaw ng putikan, pwede naman na siya tumibay sa ngayon, tatabunan mo, no? So, pag sinabing pundasyon, dun ka nagtitiwala. Kaya ang mga taong nakikinig at ginaganap ang salita ni Jesus, nagtitiwala pala kay Jesus. Amen? Kaya pala sila, hindi lang nakikinig, nagtitiwala sila, sumusunod agad, dahil nagtitiwala sila kay Jesus. So mga kapatid, those who act upon His words, builds upon the rock. Ito, sa version to ng NASB, napakaganda na pagkakasabi rito eh. Sabi doon, acts upon, tingnan na sa New King James, kung okay din. Whoever hears this, does them. Ayun, iba rito. So, try natin sa NASB. Sa verse 24. Matthew 7, verse 24. Who hears and acts upon them. Sige, tingnan natin. NASB version. Those who acts upon, builds upon. No? Matthew 7:24, NASB. New American Standard Version. Ayan yun. Ay, New King James. New King James lang? Ay, hindi makita. Okay. So, sa NASB, meron ka ba dyan, kuya?
Pwede makita? NASB? NIB, okay. Those who acts upon. Pag sinabi kasing upon, ito yung nakatayo ka sa ibabaw eh. Alam nyo ba yon yung mga ganong word? Yung in, on, in, at, mga ganon. So pag sinabing upon, nasa ibabaw. No? Pag sinabing nasa ibabaw, ibig sabihin, doon ka nakasalig. Doon ka sumusunod. No? So those who acts upon His word, sila lang yung may karapatan na mag-build ng bahay upon the rock. Amen? Okay, tuloy-tuloy tayo. Next. Hangal na tagapagtayo ng bahay. Wala namang nagtayo ng bahay na ang gusto lang din sa bahay niya ay masira. No, dito nga sa atin, gumastos tayo, di ba? Pero ayaw natin, especially, madedemolish yung bahay natin. No? Paano pa kaya nasisirain ng bagyo yung bahay natin? Kaya kung tayo ay hindi hangal, nagtatayo tayo ng bahay na may pundasyon. So, ano nga bang ibig sabihin na hangal ang tagapagtayo ng bahay? Siya'y nakikinig at hindi ginaganap ang salita ni Jesus. Siya'y nakikinig at hindi ginaganap ang salita ni Jesus. Hangal po ito. Kung tayo po ay matagal na po sa simbahan, pero yung napapakinggan po natin ay hindi natin ginagawa, para po tayong nagsasayang ng oras. Para lang po tayo nagsasayang ng oras. Kasi, ang tawag po sa atin ng Bible, mga kapatid, ay false listener or false hearer of the word. Yan po yun. Hindi ko naman po ina-exclude yung sarili ko dyan. Marami rin po akong mga nababasa, maybe tinuturo, na hirap din po ako sundin. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, kung ang problema po natin ay pagsunod, yun din po yung problema ko. Ano ba ang problema lang ng Kristiyano? Ang problema lang ng Kristiyano kung paano ka susunod. Pag sinabi kong kung ano yung problema, kung ano yung dapat isipin ng isang Kristiyano, yun lang yung dapat mo isipin kung paano ka susunod. Hindi basihan kung matagal ka na sa Lord, bago ka lang sa Lord. Ang dapat mo isipin, paano ka susunod. Yung napakinggan mo, paano mo i-apply. Yun lang po, mga kapatid. Bakit? Sapagkat kung tayo ay nakikinig lang, ngunit di ginaganap ang salita ng Diyos, sabi ko kanina, lahat tayo tagapagtayo ng bahay. Kung tayo lang ay nakikinig, ngunit hindi ginagawa ang salita ng Diyos, tayo ay nagbibuild ng bahay para masira lang din sa huling araw. Sabi rito, bumagsak ang ulan, dumating ang baha, umihip ang hangin, at hinampas ang bahay. At ito'y bumagsak. Tatlong elemento. So, nandyan yung ulan, nandyan yung baha, nandyan yung hangin. Ulan, baha, hangin. Itong mga elements na to, mga kapatid, formula to for soil erosion. Kung nakapag-aral kayo, kung natatandaan natin, yung sa grade 6 natin, binanggit dyan yung mga yung soil erosion, no? Ito po yung kalaban ng lupa. Yung ulan, yung baha, yung hangin. Kalaban po yan ng lupa. Yan. So, winash out yung bahay niya. Gaano man kaganda, ka-perfect yung bahay na tinatayo natin, gaano man kaganda sa paningin ng ibang tao yung buhay na tinatayo natin, ano ba yan? Nakakapag-travel tayo sa ibang bansa. Nakakain natin gusto natin kainin. No? Bili tayo ng mga gusto nating bilhin. Mga sakyan, mga gandang gamit, etc. Pero walang saysay yan kung yung foundation natin bolok. Amen ba, mga kapatid? Pwede tayo makapag-build ng magandang bahay, pero pag dumating ang unos, marireveal kung ano nga ba yung pundasyon. Pwede tayo makapag-build ng magandang buhay sa paningin ng ibang tao, pero pag dumating ang unos, marireveal kung saan nga ba tayo nakatayo. Saan ba tayo nakatayo? Sa pera natin? Saan ba tayo nakatayo? Sa career natin? Isipin mo na mabuti. Saan ka ba nakatayo? Sa pamilya mo? Sa mga anak mo?
Saan ka nakatayo? Kung hindi po tayo nakatayo sa Panginoong Hesus, bulok po ang pundasyon ng buhay na tinatayo natin. Paano na lang pag mawala yung kayamanan mo? No? Paano na lang pag yung mga anak mo nawala? Or bumukod na? Or paano na lang kung yung possession mo, maybe kotse, motor, bahay, nasunog, nakarnap, nakidnap? Ano na lang? Kaya perfect yung kanta natin kanina eh. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Si Jesus lang po kasi yung buhay talaga natin kasi si Jesus hindi siya nawawala eh. Kung nasan yung puso natin, nandun daw ang kayamanan natin. Kung nasan yung puso natin, doon din tayo pupunta. Kung nasan ang Panginoon natin, doon tayo susunod eh. Ulitin ko, kung nasan yung Panginoon natin, doon tayo pupunta. Kung yung Panginoon natin nasa mundong to, lahat po ng nasa mundo mawawash out, matutunaw, mapupunta rin tayo sa kawalan. No? Pero kung, kagaya ng inawit natin na si Jesus ay sapat, si Jesus ay wala ng iba para sa atin, kung si Jesus ay kagalakan ko, kaligayahan ko, tama yung tinatayo nating pundasyon. At kung si Jesus nga ang kaligayahan natin, no? Hindi po yan napapawi. Nasa atin na po yung kailangan natin kung nasa atin si Jesus. Amen. Lord, salamat po sa iyo. Ikaw lang po talaga yung pundasyon ng buhay namin. Kaya kung nais po natin na tayo ay makapag-build ng buhay kasama si Jesus, sundin naman po natin yung mga napapakinggan natin. Gawin po natin agad yung napapakinggan natin. Ang may bilang, hindi yung nakikinig, pero yung sumusunod. At hindi ko ina-exclude ang sarili ko rito. Mga kapatid, kung paano kayo ay nag-iisip kung paano susunod, ganun din po ako. Nag-iisip ako kung paano ako susunod. Kung kayo po ay nag-iisip kung paano makapagtayo ng buhay na kalugod-lugod sa Panginoon, ganun din po ako mga kapatid. Sama-sama tayo dito. Ang unang step, yun na pakinggan, ginagawa. Yun na pakinggan, ginagawa. Yung tinatayo ng hangal na tagapagtayo ng bahay ay bumabagsak sapagkat nagtayo siya ng walang pundasyon. Ano ba ang synonym ng hangal? Para sa akin, ang synonym ng hangal ay mayabang. Mayabang siya, kala niya, kaya niya yung sarili niya. Kala niya, sobrang ganda ng tinayo niyang bahay at kayang tumayo sa harap ng pagsubok. Pero hangal siya. Kala niya lang yun. Hangal siya. Kala niya lang yun. No. Ito ay bumabagsak sapagkat tinayo sa buhanginan. Ito namang buhanginan, una yung tinayo ng walang foundation, no? Ito, tinayo ng may foundation pero nasa buhanginan. No, maybe ganon. Or maybe wala rin pundasyon. Ito mga kapatid ay false assurance. False assurance. Yung mga pagkakasala nating kapatid, no, kasama rin ako again. Hindi yan pwedeng mawala lang. Babalik at babalik pa rin yan sa atin, no? So pag tayo ay nakikinig lang tapos hindi natin sinusunod yung utos ng Lord, nagkakaroon tayo ng false assurance na kala natin okay lang lahat. I hope talaga mga kapatid no, na nagsisink in sa atin to mga to. No? Kala natin okay lang yung Christian life ko. Ilang years ka ng Kristiyano? No? Kala natin okay lang Christian life natin. Pero kung hindi pala natin sinusunod yung napapakinggan natin, false assurance lang yun. Sige, magkatapatan tayo. No. Pastor, nagsisimba ako. Pastor, actually, nag-worker na nga po ako, Pastor. Nakakasama ko sa Bible study. No? Nakikinig ako sa mga tinuturo nila Ate April. Nakikinig ako ng preaching. Pero kapatid, pakinggan niyo mabuti. Kung hindi po natin ginagawa, yung napapakinggan natin,
False hope po yun. Ano ba ibig sabihin ng false hope? Masakit po yung false hope. Yung false hope po, kagaya ng ano ba? Ano ba? Kagaya ng silk, kuya. Kala mo, magagamit mo. Pinasa ka ng silk. Pinasa ka ng kapa. Okay ba yan, men? Ako, kinig ba sa online? Kala mo, may mawi-withdraw ka. Nagastos mo na bago pa, bago pa dumating. False hope. Ang sakit na may false hope. Pagdating ng time na yon, wala ka Noche Buena. Alam nyo ba yung false hope? Bakit sobrang sakit niya? Kasi pagdating na nung mismong point na yon, wala pala. Ang sakit nun Mayroon akong pinsan, hindi ko na pangalanan. False hope po talaga yung nangyari sa kanya. Ito yung hope. Ang hope, makakapunta siya na ibang bansa. Bakit siya makakapunta na ibang bansa? Kasi binayaran na ni mama yung mga kailangan para siya makapunta sa ibang bansa. Nakausap na niya yung agent, meron na siyang plano. Lalaki po yung pinsan ko. Yung pinsan ko po, para sila makapunta sa ibang bansa, may usapan, ang kailangan mangyari, parang ang kakalabasan, magiging tourist sila. So, kailangan niya ng girlfriend. Yung agent na nakausap nga ni mama, yung anak na babae, pupunta rin. So, tinatanong ko na yung pinsan, sabi ko, Insan, anong plano? O, Insan, ganito, nagkakilala kami ng ganito, ganyan, ganito tawagan namin, ganito masterin namin. Kaya kausap ko siya So, ako sobrang saya ko rin para sa kanya. No? Tumulong na rin ako para sa parang may boarding, parang may tax kasi, may travel tax, something like that. Tapos meron pang parang pocket money, something like that. So, nagbigay din ako. Ito yung false hope. Nandun na siya sa Clark. Sa Clark Airport, walang dumating na na girlfriend. Okay na naman din siya girlfriend pero yung makapunta sila sa embassy, etc. Yun pala yung may ticket lang yung babae. False hope. Yung pamilya niya sa probinsya, asang-asa na makakauwi siya. Nagkaroon na sila ng mga ng parang goodbyes. May baby, may padispedida na. Lahat nabigo. Pero kailan siya nabigo? Nung point lang na yon, dun siya nabigo. Kaya mga kapatid, yung false hope, pag bumagsak yan, sabay-sabay yan, sobrang sakit niyan. Sobrang bigat niyan. Magbasa tayo ng isang false hope na humantong sa buhay ng mga tao na to. Ito na, mga kapatid. Matthew 7, same verse. At para sa akin, ito yung isa sa pinaka-nakakatakot na verse sa buong Bible. Matthew chapter 7, verse 21. Ito mga kapatid, hindi ito nahihiwalay sa context. Ituloy na lang natin sa verse chapter 7. Itong mga taong to, nadatnan sila ng false hope. Eto na, hindi ko kayo kilala. Yan yung title. Wow. Eto na. 21. Eto na. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ito na yun. Ito na yung huling araw. Ito na. Ito na yun. Ito yung tagpuan nyo natin ni Jesus. Kasama mo si Jesus. Panginoon, Panginoon. Pag sinabi mong Panginoon si Jesus, ibig sabihin kilala mo siya. Pero ang madadatnan mo, Jesus na hindi ka kilala. No. Panginoon, Panginoon. Lord, ilang years pa ako nag-church? Lord, ito nga po yung mga nagawa ko. Ayun sige, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsabi, ito yung mga taong yan. Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Masisipag. No? Nagpalayas sa mga demonyo, magagaling. At gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin kayong gumagawa ng kasamaan. Ito yung false hope. Kala mo, kasama, pero hindi pala kilala. Mga mahal kong kapatid, alang-alang sa pag-ibig ng Panginoon, huwag po tayo maging mga huwad na tagapakinig. Sa halip sa ating pakikinig, i-apply natin agad-agad. Gawin mo agad-agad.
Kung ang buhay na tinatayo mo ay mahalaga para sa'yo, kung ang pamilya mo ay mahalaga para sa'yo, sumunod ka sa iyong napapakinggan. Kung ang buhay na tinatayo mo ay hindi lang para sa buhay na ito, sumunod ka sa napakinggan. Tignan natin, taas pa ulit, 21. Hindi, 21 po. Yan. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sino lang daw? Kundi ang mga taong sumusunod. Sumusunod o nakikinig? Sumusunod, mga kapatid, sumusunod. Hirap sumunod, magaling sumunod, wala ang pakialam, basta sumusunod. Ginagawa lahat para sumunod. Hindi umattend lang, sumusunod. No, sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat hindi po tayo naligtas para lang matawag na Kristiyano. Tayo po ay naligtas upang sundin ang kalooban ng Diyos na nagligtas sa atin. Mga kapatid, kung struggle tayo patungkol sa pagsunod, ang kailangan nating unang gawin, sumunod. Yung alam mong gawin, gawin mo agad. Hindi kailangan malaking bagay agad. Hindi kailangan mag-preach ka, mag-share ka. Hindi kailangan gumawa ka ng preaching. Yung alam mong gawin na pagsunod, gawin mo agad. Tingnan na sa verse 24. Ayan. Kasi karugtong to eh. Karugtong po ito mga kapatid. Sa English, therefore. Pag may sinabing therefore or kaya nga, tignan mo yung naunang sinabi. No? Kunyari, ako'y nagugutom, kaya nga, ako'y nagsangyup. Yeah? Parang ganon. Karugtong siya nung unang statement. So itong pinag-aaral natin, karugtong nung unang statement. Magkarugtong nga rin sila ng verse eh. Oh, kaya nga, ibig sabihin, yung nakakasunod pala sa kalooban ng Ama, yung nakikinig at sumusunod. Hindi lang nakikinig. Alam nyo ba, may mga kilala ako, minsan ganun din ako. Focus ako, nakaganyan ako, oo, pero wala rin. May ganun din po akong pace. Or maybe sa mga magulang natin, no, narinig, pero lumampas lang. No. Huwag po tayo maging tagakinig, tayo po ay maging tagasunod. Amen ba? Amen po ba? Sige po, tuloy natin. Sa verse ano tayo? Hindi, sige, taas tayo. Lucas 6:49 siguro. Lucas 6. Ayan. 49. Lucas 6:49. Ngunit na nakikinig naman ng aking salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Ito, nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Sa English, ang ganda na pagkakasabi. And immediately it fell and the ruin of that house was great. No, ang kanyang, pwede naman sabihin lang na at ito ay kagyat or kaagad na nawasak at bumagsak. Pero ang sabi rito, at ito'y lubusang nawasak. Pag sinabing lubusang nawasak, no time to recover. Hindi ka na makapag-build. Hindi na. Dalawang bagay po ang sinasabi rito mga kapatid. Yung buhay dito sa mundo na to at buhay sa hinaharap. Pag ikaw or pag tayo ay bumagsak sa buhay na ito, na bankrupt, pwede kang umahon muli. Pag may namatay, pwede kang makamove on. Pag nasira ang pamilya, pwedeng mabuo ulit ang pamilya. Pero, pag ang buhay at bahay ay lubusang nawasak, ibig sabihin nito, ito na yung buhay na walang hanggan. Ito na, sabi rito, and the ruin of that house was great. Sinabi kasi ruin. Pag sabing ruin, yan yung tira-tira. Kita mo na lang yung tira-tira ng bahay. Wala na yung bahay, tira-tira na lang. At pag nakikita ang ruin, yan po ay nagiging katatawanan sa mga nakakakita. Pag nakikita ang ruin, yan po ay nagiging testamento na, nawasak yung bahay na yan.
wala na yung nakatira dyan. Nagiging testamento siya. Ano nga po ang ibig sabihin nito? Ito po ay pumapatungkol sa huling panahon na darating. Na yung buhay at bahay na tinatayo mo ngayon ay hahantong sa dulo. Ano ba yan? Mananatili ba yung nakatayo forever? If yes, yan ay nakatayo kay Jesus. Yan ba ay maruruwin, mawawasak, magiging patotoo sa lahat ng tao? If yes, yan ay nakatayo sa sarili mo or nakatayo sa buhanginan. Magiging testamento yan sa lahat kasi magkakaroon ng judgment. Sa judgment day na yon, mayaman ka man, mahirap ka man, great ka man, or dukha ka man, sikat ka man, or di ka man sikat, lahat po makakarinig ng judgment. Tayo po ay magiging testigo sa ginawa ng bawat isa. Tayo po yan. Makikita po natin sa araw na yun, nakatayo si Paraon, nakatayo yung mga mayayaman na tao sa harap ng Diyos. At pag tayo ay nakarinig na yung verdict ay kuhain yan, ilagay sa dagat-dagatang apoy, yun po ay ruin. Yun po ay testamento na yung bahay na binild nila sa buhay na ito, sira. Amen po ba? So, dalawang bagay yan. Patungkol sa buhay na to. Kung gusto mong maging handa ka sa buhay na to, gawin mo yung lahat ng pwede mong gawin. Ipag-pray mo yung pamilya mo lagi. Ipag-pray mo yung bahay mo. Kumuha ka ng insurance. Kung gusto mo, maging handa ka rito. No? Lahat ng kaya mong ihanda. Bakuran mo talaga yung pamilya mo ng prayer. Pero kung gusto mo maging handa, hindi lang dito hanggang sa ngunit ganun din sa walang hanggan, yung napapakinggan natin, sinusunod natin. Amen. Bakit kaya nag-fail yung foundation ng tinayo ng hangal? It failed dahil hindi siya founded kay Jesus. Si Jesus, ang cornerstone, siya ang batong panulukan. Ang tawag ni David kay Jesus, the rock of my salvation. No, it is not built upon Jesus. It is built on emotion. Ano ibig sabihin na it is built on emotion? Pagka feel mo lang magsimba, saka ka magsisimba. Yun yun. O kaya pagka feel mo na kailangan mo si Lord, dun ka lang, susunod. Pagka nasa sitwasyon ka na kailangan mo si Lord, dun ka, magpapakalapit sa Lord, yan yung emotion. Diyan built. No, yung ano mo, yung buhay mo. Ano yung motivation? Pag may napakinggan kang preaching, no? Or maybe motivated ka dahil may ginugol ka para sa pamilya mo. Motivated ako sumunod sa Lord. No? Pag motivated ka dahil sa ibang tao, hindi rin po uubra. Pagka ang foundation mo rin ay yung mga pangyayari lang sa buhay. Kaya, loamy soil or nakatayo sa buhangin kasi lahat po ng mga yan, fluctuating yan, emotion fluctuating. Ngayon, masaya ka, next week malungkot ka. Di ba? Ganyan naman ang tao. Motivation, pawala-wala rin yan. Yung ibang tao, pagka wala na si ganito, si ganyan, di na ako magsisimba. Wala na kaibigan ko, di na magsisimba. Di ba, Dave? Nabasted ako, simba. Joke lang. Huwag naman ganon. Walang name drop, ha? Huwag naman ganon. Pagka hindi si ganito ganyan yung preacher, hindi ako makikinig. Ayoko. No, pag walang Skyflakes, ayoko magsimba. Walang Skyflakes. Kasi nakikita ko yung mga kumakain ng Skyflakes dun eh. Sabi nila mas naaalala raw nila si Lord pagka kumakain pa sila Skyflakes eh. No. Wag din naman yung events. Mamaya may event tayo ha. Welcome po. Wag naman yung porket may event, saka lang tayo pupunta. Swimming. Baptism. Wag naman po, mga kapatid. Yung mga bagay na yan, kumukupas yan. Sige, try natin mag-build ng buhay natin sa mga bagay na yan. Wala yan, wash out. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Let us be doers of the word, not just hearers.
No? Doers tayo. Yan yung pagalingan natin, pagalingang sumunod. Pasunuran sa Panginoon. Kaya pag sinasabi ni Jesus na makinig ang may pandinig, ang ibig niya sabihin, yung lahat na nakikinig, sumunod. Amen po ba? Yun po ang ibig sabihin ni Jesus dyan. Kasi, false listener ka kung hindi mo sinusunod yung napakinggan mo. Yan. Wag lang po, ang Word of God ay wag lang bulay-bulayin, ito'y dapat buhay-buhayin. Tingnan natin. Nandiyan na ba? Sige. Ay, wala yung bulay-bulayin? Okay, ang ganda pa naman ng pagkakana ko. Yan. Ang Word of God ay wag lang bulay-bulayin, ito'y buhay-buhayin. Pag sinabing bulay-bulayin, iniisip-isip mo, di ba? Kung pagod ka nakakaisip, itry mo namang gawin, kapatid. Pagod ka na mag-isip, edi try mong gawin. Kahit ano yung alam mong gawin, yun na agad yung gawin mo. Gawin mo agad. Yan, ang tunay na nakikinig, sumusunod. So pagka hindi sumusunod, hindi po yan tunay na nakinig. Ako, ganito eh. Kunyari, may inutos sa akin or may sinasabi sa akin. Napapakinggan ko, yes, yes. Pero pagka ready na ako sundin, uulitin ko kung ano yon. Ano nga ulit? Sino agree? Ako, kunyari, may sinabi. Kunyari, si Michelle, yung mga damit mo, ayusin mo mga damit mo. Kunyari, ganyan. Tapos, hindi pa ako willing sumunod niyan. May gagawin pa ako. Tapos, pag willing na ako sumunod, sabihin ko, ano nga ulit yun? Ayan, yung ganyan. Okay. Gets niya? Ganun eh. Ibig sabihin, ang tunay na nakikinig, sumusunod. Pagka nakikinig lang, walang pagsunod, hindi pa yan willing sumunod. Yan. Sige. Buksan nga natin yung Santiago 2 verse 26. Santiago 2:26. Ay. Yan. 2:26. Sabi sa English, for us the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Yan sa Tagalog. Patay ang katawang walang spirito, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So alam naman natin ang ibig sabihin ng death ay paghihiwalay. Amen? Tinuro yan. Ang katawang hiwalay sa spirito or ang katawang walang spirito, walang essence, patay yan. Pag ang katawan natin walang spirito, patay tayo, bubulagta talaga tayo. No? Gayon din naman, ang pananampalataya na walang kasamang gawa, pag sinabing gawa, ito yung good works, mabubuting gawa. Pananampalatayang walang kasamang gawa, ito ay patay. Ibig sabihin, walang pakinabang. No? Gayon din naman, ibig ko sabihin dito, ang faith, pag hiwalay sa good works, walang pakinabang yan. Punta na tayo sa slide. Gayon din naman, ang nakikinig, ngunit walang pagsunod ay patay. Amen. So faith without good works is dead. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Ang bunga dapat ang faith, mabuting gawa. Ang body without spirit is dead. Kung body lang yan, ano lang yan yung alabok. Kaya nabuhay si Adan sapagkat hiningahan ni Yahweh sa ilong. No, nagkaroon siya ng spirito, nabuhay siya. Ang hearing din, ang pakikinig ng walang pagsunod, patay din. Walang pakinabang. Walang pakinabang sa nag-utos, kasi hindi maluluto yung adobo eh. Wala rin pakinabang sa inuutusan. Wala rin pakinabang sa nakikinig. Amen po ba? Kaya tayo ay maging tagasunod, hindi lamang po tagapakinig. Sapagkat, sabi sa Revelations 22, pinagpala ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. No? 22:14-15. Maaari po ba tayo tumayo sa oras na to? Okay lang ba mga kapatid? Once again, paulit-ulit ako sa mensahe. Paulit-ulit na po ako.
Ano lang ang kailangan mangyari? Ang kailangan mangyari, napakinggan natin, gagawin natin. Amen? And sa bagay po na ito, magkakasama po tayo. Ako rin po, yun din po yung inaasikaso ko. Yung sa paggising sa umaga, iisipin ko paano ako makakasunod. Sapagkat, kung tayo ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, perfect formula na po yan. Yung bawat pakikinig mo at pagsunod mo, nagtatayo ka na po ng isang hollow blocks na nakatayo kay Jesus. Hollow blocks na nakatayo kay Jesus. Hanggang yung buong buhay mo, nakatayo na pala sa foundation na ang pangalan ni Jesus. Sa huling panahon, hindi ka magigiba. Pag may dumating ang pagsubok sa family mo, nakatayo ka pa rin. Okay lang ba mga kapatid, bilang iisang katawan ng Panginoon, pwede ba nating i-rededicate ang sarili natin sa Kanya muli? Na sabihin na sa Panginoon, Panginoon, Ikaw ang buhay ko. Panginoon, hindi lang po ako makikinig, ako po ay susunod. Panginoon, ang gusto ko po, ang bahay ko ay nakatayo sa bato. Panginoon, ang nais ko po, ang buhay ko ay nakasalig sa iyo. Kaya't ako'y patuloy na makikinig at ako'y patuloy na susunod. Pagpalain mo nawa ako. Awitin po natin sa Panginoon. I-dedicate po natin ating sarili sa Lord sa oras na ito. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ang buhay ko. Gawin po natin ito nang may panalangin sa Panginoon. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Awitin mo ng buong puso sa Panginoon. O Jesus, Lord, Ikaw lang ang buong buhay namin, Panginoon. Ayaw po naming mawalay sa iyo. Ikaw po ang tunay na halaga ng aming mga buhay, kaya kami po ay susunod. O God, pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga lingkod na nais sumunod sa iyo. Lord, dinadalangin ko that you increase our faith, Panginoon. That you establish our paths, O God. That you establish the house, Panginoon. That our building, which is our life, oh, Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Ikaw nga lang po, Panginoon. Wala na kaming anuman na sino mang kailangan, Lord. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri. Buksan po natin ating bibig sa Panginoon. I-dedicate po natin ang ating buhay, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ikaw lang po ang sapat. Sa iyo kami magtitiwala, O God. Ay tapat. Sa'yo Magtitiwala sa haba
tayo sa Panginoon, sabihin natin kung ano ang rededication natin sa Kanya. Ano ang ating mga pangako or panata sa Kanyang harapan. So that God may bring restoration into our broken lives, Lord. Lord, kami nga po ay anak ng pagsuway mula sa sinapupunan, Panginoon. Kami na, Panginoon, ay masawayan na. Kami pinaglihi sa kasamaan, Panginoon. At iyo rin pong matatandaan na kami nga po ay mula lang din sa alabok. Lord, Panginoon, we rededicate our lives to you. May you create a new creation in our lives, Panginoon. May you give us new heart. May you restore our spirit, Panginoon, so that we may be able to recognize you. May you strengthen our faith, O God, so that we may be able to obey you, O God. Lord, may establish our paths, O God. May strengthen, Panginoon, our wings, Panginoon. Lord, nakagaya ng agila, Panginoon, na pumapailan lang sa kalangitan, Panginoon. Kami magpanibagong sigla na hindi kami mapagod, hindi kami matakot, hindi kami manghina, hindi kami tumigil, O God, sa pagsunod. Lord, we pray, we pray, we pray. Lord, we pray, we pray, we pray. Lord, we pray. Oh, banal na Espiritu, nag-aaral po kami ng iyong salita. We know it is your word. Kaya pinapagkaingatan ko po sa iyong aking mga kapatid, bata, matanda, kananayan, profesional, lahat na nakapakinig ng salita ng Diyos. O banal na Espiritu, ikaw po ang patuloy na mangusap, na establish mo ang iyong salita, kagaya ng martilyo sa pako. Ito'y uminog, Panginoon. Ito'y bumaon sa aming puso, Panginoon. Ito'y maging bahagi ng aming buhay, Panginoon. Ito'y tumupok, magpalambot sa matigas na puso, Panginoon. Kung paano ito'y dinadalisay kami yung dalisay, Panginoon. Alisin lahat ng impurity sa aming buhay, sa aming isipan, sa aming katawan, Panginoon. Alisin ang karamdaman, dinadalangin ko. Oh God, Holy Spirit, ikaw, Panginoon, patuloy, Panginoon, na mag-strengthen ng foundation, Panginoon. Mag-strengthen ng walls of our lives, oh God. We are foolish enough, Panginoon, and ayaw po namin na magpatuloy ang aming kamangmangan sa hindi pagtitiwala sa iyo. Nais po namin magtiwala sa iyo. Ikaw na nga po may awak ng aming buhay. Ikaw ang author. Ikaw ang pinagmulan. Ikaw ang kahantungan. Ikaw ang lundo, Panginoon. Ikaw ang patutunguhan ng aming buhay. Dinadalangin ko, pinagkakatiwala ko po sa aking mga kapatid. Kami bigyan mo ng dagdag na kahabagan na sa gayon masunod namin ang iyong salita. Na sa gayon sa huling panahon, kami iyong kilala. Lord, kami tawagin mo na iyong lingkod. Ang nais namin, Panginoon. Lord, takot kami na matawag na hindi mo kami kilala. Lord, okay lang na hindi kami kilala ibang tao, basta kilala mo kami, Panginoon. Lord, tignan mo na may kabagan ng iyong mga likod. Lord, Holy Spirit, we pray. Holy Spirit, we pray. Holy Spirit, we pray. Holy Spirit, we pray. Holy Spirit, we pray, Lord. Ito'y pagsama namin, Panginoon. Ito'y pagsama ng aming spirito, Panginoon. Ang aming spirito nangusap sa iyong banal na spirito. Nakikiusap ang aming spirito sapagkat ang aming laman ay mahina. Lord, ginagawa ng aming laman ang di namin gustong gawin. Aming gustong gawin, di namin magawa. Ang aming spirito ay nangusap sa iyo na bigyan mo kami ng karagdagang kahabagan ng iyong kalooban ay aming masundan, ay aming magawa, ng aming pangalan ay iyong pakilala, Panginoon. Ng aming pananampalataya ay magkaroon ng bunga ng mabubuting gawa.
Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa bagong pagkakataon, Panginoon. Ito'y aming buhay sa iyo, Panginoon. Ito'y aming buhay sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid nito. Dedicate ng buhay. Palakasin mo ang kanilang mga bisig. Kami patay na sa sanlibutan. Presensya, Panginoon. Salamat sa iyong patuloy pangusap at pagsama sa oras na ito. Tanggapin nawa natin ang bunga, salita ng Diyos. Kagaya ng isang binhi na natanim sa matabang lupa, ito'y namunga, tig-30, tig-60, tag-100. Humayo nawa tayo na tayo'y kinalulugdan ng Panginoon. Humayo tayo ng Banal na Espiritu ay sumasa atin. Humayo tayo na nakatayo, nakatindig sa batong panulukan ang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin ka po, Panginoon. Purihin ka po. Purihin ka po. Dakilain ka po, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Makako po ang bawat isa. Salamat sa iyo, Panginoon.
Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.